Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, ay nako po, sinanay na po yung napaka high-tech at high-end na drones na nabili dyan sa City of Manila. Kudos kay Yormes Comarino. Dahil alam nyo ba, nako, napakalaking tulong po ito dyan sa City of Manila. Especially kung may kaguluhan or the big one or yung mga rallyista, para makita talaga kung sino yung gumagawa ng masama, police ba o yung mga rallyista ba. Napakalaking tulong po ito sa lahat ng mga events. Ayan po, yan pong mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago na po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and search, and subscribe. So without further ado, let's begin. Yormes Comarino, para saan po ba talaga yan? Diba, ano natin mga tao, kung may tao ba sa loob, malalaman niya kung may hit o sa... Ayan. Kaya yan ako, yung hit ano niya. Ito kasi, yung isang drone na to, yan, malalaman niya ngayon. Diba kung may debris, pero ng aberya. For search and rescue yun. Parang mayroon siyang night vision mga kois, mga gayas, no? Kasi high-end high-tech I'm sure mayroon po yung night vision. Kaya yung mga tulonggis dyan sa City of Manila, naku po! Talagang masisipat kayo niyan. Ano natin yung biguan? So, itong type ng drone na to. Tingnan nyo. Ang YPC na debris. Oo. Feel that may buhay pa sa ilalim. Bukod sa isang makina natin na light finder. Ito initially, in a few seconds kaya may assess yung Surface level. Oo, yung kahit na maraming tabon, malalahan kagad kung ito. Yung ready yun. Oo, hit yan. Yung nakita mo sa ibabaw niya, yun yung hit seeker niya. Yan ang maximum. Yan ang maximum na ibababa. Pag binaba, bababa na. Subukan mo nga, ibaba mo kung bababa na. Bababa na kung sabi. High-tech nga talaga mga kois, mga gayas. Bakit natin nasabing high-tech? Isang ano lang, remote. Isang ano lang, module. Tapos tatlo yung drones na pinalilipad. Yung nanay, tatay, at saka yung anak. Ibang pag binaba ko na. Ayan, bababa na tumati. May level siya. May level siya na ano. Tingnan mo kung gano'ng kataas makikita yung tingnan natin. Wow, kasi dito, kataas yung level. Kaya, for example, ganyan. Ayun. So, kaya mo ma-identify ngayon. Kaya, tama na. Mag-individual yun. Kung saan ito yung Mainit. So, asan na? Ayun po siya. Mas ito siya. Isa lang. Hindi, iba-iba. Iba-iba po. Iba-iba ang function niya. Iba-iba ang purpose niya. Ayun, no? Ang galing, no? Alam mo, magagamit din natin to sa open green space. Kung saan tayo magpapasamalamig ng lugar. More greeneries. Marami talaga siyang future na gamit. Oo. Dito mo siya. Para talagang mayroon siyang night vision. Yung olis niya. Ayan, dyan natin nakapagtanim ko. Masyado mag-ito yung alisanan. Tapos sa liwan, Yormes ko, ambush interview ko ito. Ayan. Okay. Mayor, good afternoon, sir. Good afternoon. Makinig ha, dahil ito po isang ambush interview kung para saan po talaga yan gagamitin ng City of Manila. Kudos, Yormes Comarino. Napakagaling mo talaga. Palakpakan.
Ano po itong mga drone na ito Mayor na pinakita niyo sa amin? Ito ay in line with our preparation for future important data management na ito ay patungkol sa mga geografiya, bagong development, at saka pag may aberya, magagamit natin to. Hopefully, wag mangyari the big one. So, tapos yung regular big activities sa lungsod. Tapos, magagamit din natin to, makakatulong to sa mga negosyante na maaari mag-invest sa Manila. Sa mamamayan, definitely. Sa iba't ibang bahagi, whether creating a more open green space and all other things, no? Mathematics or economic movement ng Manila, magagamit natin. Because this type of drone is industrial level, wherein is powered by AI. No? At kahapon, nag-groundbreaking na tayo sa MDRRMO Data Management Building. Kung saan talaga isa sa nakita ko sa matatagumpay na bansa o siyudad ay yung proper management of available data. Kasi that can drive savings, that can drive efficiency in expenditures, and surgical addressing problems and all other things. Tapos, this can be also accessed by the private sector, lalo na yung mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Property development, business development, opportunity for them to sell their goods and all other things. Napakalawak. With these machineries that we invested, we are now investing for the future of the city. Mayor, is this the first time na nagkaroon tayo nito? At tatlong First time. drone, ano po yung mga function ng bawat isa? Yung pinakamalaki, yun yung minamapping natin regularly Manila. The other one is with the heat map capabilities. The other one is communication and rescue operation. So iba-iba ang level and purpose nila. But the good thing about technology nowadays is available. All we have to do is to tap it and use it for public service. Whether economic growth, safety ng tao, saka yung isa dyan, medyo kakabahan yung mga kriminal sa Maynila. Kasi in a good day, we can just fly the drone and randomly inspect population with the facial recognition technology. Baka makita namin yung Naku po, hindi lang pala ito pang dilubyo, pang trahedya, pati rin pala sa mga criminals. Ano yung tawag? Facial recognition. Ayan, pag nakikita kayo mga criminals dyan, kaya pala marami nang nahuhuli ng mga most wanted dyan sa City of Manila. Marami napaka high-end, high-tech na drones sa City of Manila. Mga koys. gumawa ng masama sa kapwa at patuloy na nakikihalubilo sa normal na komunidad. In a given day, pag nadaanan sila ng drone at nakilala sila ng sistema, we can the police that this Juan de la Cruz, suspect of a murder, is walking around Top Avenue or maybe outside of a school. We can alert and help the Manila Police District and other enforcement agency. Plus, the regular traffic updates. Crowd estimate, crowd estimate. Sa mga big events. At saka yung crowd estimate, baka yung magagamit yung estimate na word. Kasi baka magkaroon na ng Crowd count. more or less 99% of crowd count. Para malaking bagay kasi rin yun dahil for future reference sa mga paghahanda. May public address system din yung isa. Nakita mo yung isa, ang taas, no? Oo, kahit na ilang metro sa taas, naririnig sa baba. Halimbawa, kung
public address in a given challenging events. It may put order in the situation. We're very excited for the people of Manila. For the coming events din to, Mayor. At saka future development and planning. So, with proper data, we can efficiently spend money, taxpayers' money, hopefully. And with proper data, we can have also proper planning for future growth ng city. Ilan po operator nito, Mayor? Ang malilisensyahan as per NDRRMO, baka-anim. Okay. At baka 20 naman ang ititrain. Under NDRRMO pa rin. Mayor, sorry, may sundot ko lang po ibang topic, no? Kahapon nagpalabas na ng cease and desist order. So ayun nga po ha, grabe napaka-high-tech po ito. Hindi lang pang sa pang-dilubyo, trahedya, sunog, baha, o yung mga rally na magaganap dyan sa City of Manila. But magagamit din po ito sa mga criminals dahil mayroong pag nakita ka sa mata, pag nasipat ka sa mata ng kamera, kasi nga high-tech to high in ito, mahal po ito Pag na-recognize yung mukha mo, or facial recognition, na ikaw most wanted, hindi lang sa Manila, sa buong Pilipinas, yari ka. Kaya kayong mga tulongges, kriminal, so wag na kayong gumala dyan sa Manila. Dahil pag nasipat kayo niyan, yari kayo. Ha? May komento po na yung mga opinion o reaction sa dulo ng ating video. So for now, I'm God Manila, God first, God be so peace. Bye-bye!